So good morning again. So we are done to discuss the correlation. Let's proceed to the new topic, which is the linear regression. So sabi dito, linear regression is a mathematical equation that allows us predict a response for a given predictor value. This can be used in the process of prediction. Prediction is calculating scores of the criterion variable, which is the y, on the basis of the knowledge of the predictor x. So linear regression can be computed using the equation. So the formula of the linear regression is y is equal to a plus bx. So where a, the y-intercept, b, the slope, the x is the predictor variable, and then the y is the estimate of the mean value of the response variable for any value of the predictor variable. So tandaan po yung formula po ng linear regression, which is the y is equal to a plus bx. So, bago tayo dumako sa mismong formula ng linear regression, kailangan muna natin isolve or hanapin yung formula ng b and yung formula ng a. So, meron tayong formula dito ng b, which is b is equal to the n summation of the product of xy minus summation of x multiplied the summation of y divided by n summation of x squared minus the summation of x raised to 2. So, yung a naman is a is equal to mny minus b mnx, where mny is the mean of the y values and yung mnx naman is the mean of the x values. So, tandaan nyo po ha, hindi po muna tayo pupunta sa mismong formula ng linear regression. Kailangan po munang nating isolve yung formula ng B and yung formula ng A. So, here is the example of the linear regression. The teachers want to see how the number of absences of students affect the student's final grade. What will be the predicted final grade of a student if there will be 5 absences? So, meron tayong ditong given, the number of absences is 9, 11, 3, 0, 7, and 4. Yung final grade po nila is 65, 70, 90, 92, 75, and 84. Katulad po nung ginawa natin sa correlation, yung x po is the number of absences. And then, yung y naman po natin is the final grade. So, ipapag-add lang po natin ulit yung x. 9 plus 11 plus 3 plus 0 plus 7 plus 4. Ang magiging sagot na po dyan is the summation of x is 34. Okay? And then, ganun din po yung gagawin natin sa y. Papag-add lang po natin yan. 65 plus 70 plus 90 plus 92 plus 75 plus 84. Though, ang magiging kalabasan po is the summation of y is 476. Ngayon po, yung x squared naman. So, katulad ng sinabi ko, dun sa correlation, mag-focus lang tayo sa x, then multiplied lang po natin itself. 9 times 9, ayan, 9 times 9 is 81. 11 times 11 is 121. Ganun po ang pagkuha po ng x squared. After po nung nakakuha natin yung x squared, ipapag-add lang po natin ulit. And then, the summation of x squared is 276. So, kung ano po yung ginawa natin sa x, ganun din po yung gagawin natin sa y. So, 65 multiplied by itself. 65 times 65. The answer is 4,225. Then, ipapag-add lang po ulit natin. 4,225, 4,981, 8,464, 5,625, 7,056. The answer of the summation of y squared is 38,370. Ngayon, punta naman tayo sa xy. Ano po? So, sa pagkuha po ng xy, ipag-multiply lang po natin ito. X and y. So, 9
times 65, the answer is 585. So, ganun din po yung gagawin nyo. 11 times 70, ang sagot po is 770. Then, after natin ito, ipapag-add po lang natin lahat. Ano po? Then, the answer of the summation of the product of xy is 2,486. So, meron na tayong given. Ano po? Ayan. So, punta na tayo sa mismong formula. Let's substitute na po ano. So, sabi ko nga kanina, bago tayo dumako sa formula ng correlation, punta muna tayo o hanapin muna natin yung B. Ano po? Di ba po ang formula ng B is n, the summation of xy, minus the summation of x multiplied by the summation of y, divided by n, the summation of x minus the summation of x raised to 2. Then, substitute lang po natin. Ano po, yung n po natin is 6. So, sir, bakit po 6? Diba po dun sa given natin ay 6 po yung given natin. Ano po? Then, 6. Yan po, yung that will be the n. Yung ito naman pong n, summation of xy, that will be 2,486. Then, summation of x is 34. Summation of y is 467. Basta i-substitute lang po lahat natin. Then, after nyan, proceed tayo sa PEMDAS rules, which is, unahin po natin yung may mga parentheses. Ano po? 6 times 2,486. The answer is 14,916. 34,000 times 467, ang answer po niyan is 16,184. And then, 6 times 267, ang sagot po niyan is 1,656. And then, 34 multiplied by itself, which is 1,156. And then, after niyan, minus tayo. Ipapag-minus natin yung 14,916 sa 16,184. And then, kung ano maging kalabasan dyan, i-divide naman natin kung ano maging kalabasan dito sa pag-minus ng 1,656 minus 156. Then, ang magiging sagot po natin dyan is negative 2.536. So, meron na tayong sagot sa letter B. Ngayon naman, proceed naman tayo sa A. Ano po, diga po ang formula po ng A is MNY minus BMNX. Ano po? So, ang una po natin gagawin is kunin po natin itong MNY and MNX. Ano po? So, meron tayong formula dito which is MNX is 34. Di ba yung X po natin, yung summation of X is 34. Then, yung N naman natin is 6 kasi yun po yung pinaka-given natin. So, 34 divided by 6 is 5.67. So, sa pagkuha naman ang MNY, ano po, di ba ito po yung summation of y, then i-divide lang po natin siya sa given natin na 6 which is the N. And then 476 divided by 6 is 79.33. So, meron na tayong 567 which is the MNX and then 79.33 dun sa MNY. Ngayon, after nya, isa-substitute na natin. Yung MNY is 79.33 and then yung B po, that will be, ito pong kanina is negative 2.536 and then yung MNY and MNX naman natin is 567. Ano po? Then, ulitin ko, let's proceed to the PEMDAS rules kung ano po yung may parenthesis yung po unang gagawin natin. Negative 2 multiplied by 567 and then after po nyan, ano po, since ang magiging sagot po nyan natin is nasa negative po, then 79 minus negative something, kung ano po magiging kalabasan dito, ay ang magiging sagot po nyan is 93.709. So, meron na tayong given na B, meron na din tayong given na Y.
na A. Ngayon, dako na tayo mismo sa formula ng linear regression. Sige, ang formula ng linear regression is y is equal to a plus bx. Ano po? Substitute lang po natin. 93, yung a di ba po is 93.709, and then yung b naman is negative 2.536. Ito naman pong x na tinutukoy dito, ito po yung predicted natin na final grade, which is there will be 5 absences. Yan. Yan po yung tinutukoy na 5. Ano po? Kaya, follow the rules lang po tayo sa PEMDAS rules. Ano po? Negative 2.536 multiplied by 5, nasa 11 something. Then, pag negative at positive, ang magiging ano po, magkaroon tayo ng minus 93.709. Tapos kung ano po magiging sagot dito, and the answer po is 81.029. So, ganun lang po ang pagkuha po sa linear regression. Kailangan nyo po munang unahin yung formula ng B and then the formula ng A bago tayo pumunta sa mismong formula ng linear regression. Ayan. So, there will be an activity. Ano po? So, gayahin nyo lang po yung rules dun sa pagkuha po ng linear regression. And that will be all. Thank you.